Tinitiyak po ng Consul General ng Guam na walang dapat ipag-alala ang mga Pilipino roon sa gitna ng banta ng North Korea na magpapasabog ng 4 na missile sa dagat malapit sa Guam. Pinaghahandaan naman ng ating hukbong sandatahan ang posibilidad na madamay ang Pilipinas sakaling lumihis at tumama rito ang missile o ang debris nito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng banta ng North Korea na magpapasabog ito ng missile sa karagatan malapit sa Guam, tuloy ang ligaya ng mga turista sa beach at shopping district ng islang teritoryo ng Amerika. 163,000 ang naninirahan sa Guam. 42,800 dito, mga Pilipinong nagtatrabaho doon at mga US citizen na may dugong Pinoy. Hindi naman ako nababahala, pero kasi syempre world news na siya yung kapatid ko. Yung mga kapatid ko, text na sila ng text sa akin na umuwi na daw ako. I'm very confident na kayang i-depensa ng US military ang Guam since we have a US Air Force at saka US Naval Base. Batay sa media report mula sa North Korea, ipepresenta kay North Korean President Kim Jong-un ang isang plano kung saan 4 na intermediate range missiles ang pasasabugin sa dagat. 30 hanggang 40 kilometers ang layo sa Guam. Bilang babala daw ito sa Amerika na merong US military base sa naturang isla at may puwersang kinabibilangan ng submarine squadron, air base at coast guard. Hindi po ako nababahala kasi kahit nasan ka pa, kung di ba, kung talagang panahon mo na, wala kang magagawa. Ayon sa Consul General ng Pilipinas sa Guam, walang dapat ipag-alala ang mga Pilipino doon. Maaaring itong building na kinaroroonan ng consulate, maaaring magsara. Kung hindi functional itong building, gagawin namin ng command center yung official residence ng Consul General. May mga pag-uusap na rin daw sakaling kailangan lumikas ng mga Pinoy palabas ng Guam, bagamat hindi pa naman daw ito kailangan. Pero ilang defense at military official na rin ang nagsabing pwedeng pumalpak ang missile ng North Korea at lumihis papunta sa ibang lugar gaya ng Pilipinas. 2,491 kilometers ang layo ng Pilipinas sa Guam. 2,933 kilometers naman ang distansya ng Pilipinas sa North Korea. It's a source of concern if ever it disintegrates in the atmosphere. Potentially, it would have shattered debris that may scatter around in the area or its trajectory. So, it could hit some northern coastal areas. Sabi ng AFP, pwede ring mapunta sa Pinas ang debris nito. Noon ngang 2012, nang magpakawala ang North Korea ng rocket, napaulat na bumagsak sa karagatan malapit sa Pilipinas ang mga debris. Ang Guam, teritoryo ng Amerika. Kaalyado naman ng Amerika ang Pilipinas, kaya pag lumala ang sitwasyon at matuloy ang pag-atake, maaring madamay ang Pilipinas. Nakasaad kasi sa 1951 RP-US Mutual Defense Treaty na ang armadong pag-atake sa Pacific area sa Pilipinas man o sa Amerika ay maituturing na banta sa sarili nitong kapayapaan at seguridad at nagdeklarang kapwa nito aaksyonan ng banta na naaayon sa kanilang constitutional process. Yung alliance natin, yung partnership natin with the US would help us should things get bad. From bad to worse. Ano? Yung MDT po ba can we find shelter in the MDT, sir? I don't want to go down that road yet. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.